Hello everyone, I am Ma'am Kat and welcome to my YouTube channel. Pag-aralan natin ngayon, how to solve quadratic equations by completing the square. Let us start. So, meron tayo ditong quadratic equation na naka-standard form. Paano natin nasabing naka-standard form? Ito, kung mapapansin nyo, yung unang term natin, yun yung variable na may squared yung exponent, no? So, ito po yung tinatawag nating quadratic term. Susunod, itong ating pangalawang term, ito po yung nagdadala ng x lang. So, ang tawag natin dito ay linear term. Yung pangatlo naman natin na term ay walang kasamang variable. Number lang siya. So, if it is just a number alone, tawag natin dito ay constant. Ayan. So, dapat familiar tayo sa mga terms ng isang quadratic equation. So, ang isang quadratic equation, lagi siya naka-equal sa 0 pag ito ay naka-standard form. Okay? So, let us start. So, paano nga ba tayo nagsusolve ng quadratic equations by completing the square? Ang una po natin ginagawa, yung constant, ilalagay natin sa right side of the equation. Okay, so ito po, x squared plus 14x. And then yung constant, pag nilipat natin dito sa kabila, it will change its sign. So kung kanina ay positive siya, ngayon magiging negative 24 na po siya. Next, meron tayong idadagdag na pangatlong term dito para makomplete natin yung square. At paano natin mahahanap yung pangatlong term na yon? Yun po ay sa pamamagitan ng pagtingin sa linear term. Ito po ang ating linear term. Ang coefficient niya ay 14. So, ang gagawin po natin, magpa-plus tayo dito, palaging plus, ng 14, yun yung coefficient kanina, over 2. Palagi pong may over 2. And then, yung makukuha natin sagot dyan, i-square natin. Okay, saan nanggaling ulit yung 14? Dito po sa ating linear term. Ngayon, nag-add tayo, itong term na to ay in-add natin sa ating quadratic equation sa left side. Ngayon, kapag ang isang equation dinagdagan mo sa left side, dapat po, gagawin mo rin yun sa kabila para manatiling balance ang ating equation. So, dahil nagdagdag ako kanina ng 14 over 2 squared, gagawin ko rin po yun sa right side. Ngayon, let us continue. So, x squared plus 14x plus. Yung 14 over 2, ang ibig sabihin nun ay 14 divided by 2. At ang sagot sa 14 divided by 2 ay 7. Ngayon, may squared pa tayong dapat gawin. Ang ibig sabihin ng squared ay multiply by itself. So, yung 7, pag minultiply by itself, 7 times 7, the answer is 49. Okay, so itong 14 over 2 squared, magiging 49 na po siya. Equals, negative 24 plus, ito na yung sagot natin dyan sa 14 over 2 squared, so plus 49 pa rin po. Next. Ngayon, itong ating left side, isa na po siyang perfect square trinomial. Okay? Kung gagawin natin siyang square of a binomial, ang titignan lang po natin ay yung first term at yung last term. Ngayon, kunin natin yung square root ng first term. Okay? So, ang square root ng x squared ay x. Ito naman, kunin natin yung square root ng last term. Ang square root ng 49 ay 7. Ngayon, balik lang natin yung 9 dyan. Dahil parehas na negative yung sign natin dito, ibig sabihin, yung pinanggalingan niya na square of a binomial, positive din ang nasa gitna nun. Okay? Equals, paano naman natin isi-simplify itong part na to? Kung mapapansin nyo, magkaiba sila ng sign. Sa integers, pag magkaiba ang sign, tayo po ay nag-susubtract. So, 49 minus 24 is
25. Pero kung mapapansin nyo, yung 25 natin, magiging positive siya kasi yung 49 kanina ang mas marami kesa sa 24. Susundin natin yung sign nung mas marami at ang 49 ay positive. Ngayon, ang susunod natin gagawin ay to get the square root of both sides of the equation. Pag kinuha mo ang square root ng isang expression na may square, mawawala na po yun. Makakancel na. So, ang may iwan na lang ay x plus 7 equals, hanapin naman natin yung square root ng 25. Ang square root naman ng 25 ay 5. Okay? Kasi 5 times 5 is 25. Ngayon, lagi nating lagyan ng plus or minus. Okay? So, pagpatuloy natin yung ating solution, hatiin natin sa dalawa. So, yung una nating solution ay itong may plus. So, x plus 7 equals yung positive 5 at susunod naman itong may negative. So, x plus 7 equals negative 5. Ngayon, simplify natin yung una muna nating solution, itong may positive 5. So, para maging mag-isa si x, itong positive 7, lipat natin dun sa kabila. Pag nilipat po natin yan sa kabila, ito na ay magiging, yung x equals 5. Tapos yung positive 7, magiging opposite sign na siya, so negative 7. And then x equals 5 minus 7. Ang sagot po natin dito ay negative 2. Bakit kaya naging negative 2? Kasi kung titignan mo yung 5, isipin mong positive yan. At yung 7, isipin mong negative yan. So, magkaiba na naman sila ng sign. Kapag magkaiba sila ng sign, tayo ay mag-subtract. So, 7 minus 5 is 2. Ano ba ang mas marami? Yung 5 ba o yung 7? Di ba yung 7? Kaya, negative yung ating magiging sagot. Okay? Next. X plus 7 equals negative 5. So, para mapag-isa natin si x, maging mag-isa lang siya, ililipat ulit natin yung 7 sa kabilang side ng equation. So, ang negative 5, ang kasama niya na ay negative 7. Ang 7 naging negative dahil nilipat natin sa kabilang side. Ngayon, x is equal to, kung titignan natin, ang ating negative 5 at negative 7 ay parehas ng sign. So, iisipin mong negative 7 siya. So, dahil parehas sila ng sign, pagsasamahin mo. So, 5 plus 7 is 12. At dahil parehas na negative, negative 12 ang ating magiging sagot. So, ito na po yung roots ng ating equation kanina na x squared plus 14x plus 24 equals 0. So, na-solve natin ito by completing the square. Let's have another example. X squared minus 4x minus 32 equals 0. So, gaya ng ginawa natin kanina, etong constant term natin, ilipat natin sa kabilang side ng equation. So, may iwan na lang dito ay x squared minus 4x equals, negative siya kanina, this time magiging positive 32 na po. Next. Ngayon, sabi natin, i-add natin yung coefficient ng ating linear term. Ito yon, coefficient. Pero, pag in-add natin siya, dapat divide by 2 at palaging may square. Lagi pong ganun yun ha. So, plus, tapos yung coefficient ng middle term natin, i-divide by 2 at i-square. Ngayon, sabi natin, to keep the equation balance, kung anong ginawa sa left, gagawin din sa right. So, dahil nagdagdag tayo ng negative 4 divided by 2 squared, gagawin din po natin sa kabila yon. Next. So, solve muna natin yon. Negative 4 divided by 2, ang sagot natin dyan ay 4 divided by 2 is 2. Pero dahil yung isa ay negative, yung isa ay positive, magkaiba ng sign, so negative lang po tayo. And then, yung negative 2, multiply natin by itself. So, negative 2 times negative 2 is 4. Okay? So, ang gagawin na natin ngayon, x squared
minus 4x, ito po ay 4 na ngayon, equals 32 plus 4 na rin po. Okay? Next, so x squared minus 4x plus 4, isolve natin tong nasa kabila. 32 plus 4 is 36. Next, hanapin natin yung pinanggalingan na square of a binomial nitong ating perfect square trinomial. So, ang gagawin lang natin, square root mo to, square root mo yung last term. So, first term and last term po sa left side ang ating tinitignan. So, yung square root ng x squared, yan po ay x. Square root naman ng 4, yan po ay 2. Pero, kung titignan natin yung sign ng ating trinomial, may negative dito at may positive. Kanina, positive-positive. Ngayon naman, negative-positive. Pag ganun po ang case, ang ilalagay niyo po dito sa gitna ay negative. Okay? Susunod po, mag-square root tayo sa left side. Para balance, mag-square root din po tayo sa right side. At sabi natin, kung may squared sa loob yung expression natin, at ini-square root natin to, makakancel na po yun. So, ang maiiwan na lang ay x minus 2 equals, the square root of 36 is 6. Pero lalagyan natin ng positive, negative. Dahil may positive, negative 6 pa tayo, hindi pa tayo tapos, no? So, hatiin natin sa dalawa ang ating equation. Una, yung x minus 2 na ang kasama ay ang positive 6. Susunod, yung x minus 2 na ang kasama ay negative 6. Next. So, x, may kasama siyang negative 2, lipat natin sa kabila. So, x is equal to 6. Yung negative 2 kanina, magiging positive 2 na po. And then, x equals 6 plus 2 is 8. Susunod, x, lipat natin yung kasama niyang negative 2 sa kabila. So, ang negative 6 may kasama ng positive 2. Magkaiba na naman yung sign nila. At ang ginagawa natin sa magkaibang sign, sinusubtract po natin. So, x is equal to 6 minus 2 is 4. Ano ang mas marami? Yung 6 ba yung 2? Yung 6. Kaya negative ang masusunod na sign. Okay, so ang ating quadratic equation na x squared minus 4x minus 32 ay may roots na 8 and negative 4. Last example, tignan po natin yung ating quadratic term. Ang quadratic term natin ay may kasamang 4. Pwede nating alisin yan. Ngayon, kung aalisin natin yan, magdi-divide tayo by 4. At kung ginawa natin sa isa, dapat gawin natin sa lahat. So, divide by 4, divide by 4, ito pwede mo rin i-divide by 4. And then, ito cancel na kasi 4 divided by 4 is 1. So, ang naiwan na lang ay x squared. And then, ito naman, pag sinolve natin to, negative 8 divided by 4, magkaiba sila ng sign. So, negative po ang ating magiging sagot. Negative 2x. And then, ito naman pangatlo, negative 32 divided by 4. This is negative 8. Equals, 0 divided by 4 is 0. Okay? Next, pwede na tayo mag-completing the square. So, anong ginawa natin kanina sa naunang dalawang examples? Nilipat natin yung negative 8 sa kabilang side of the equation. So, may iwan na lang dito ay x squared minus 2x. So, ang negative 8 magiging positive 8 na po. Okay? Next po, isipin natin ano ang idadagdag natin term. So, sabi natin, kunin natin itong coefficient ng ating linear term. So, negative 2. Yan, negative 2. Palaging divide by 2 squared. Gawin din natin sa kabila, negative 2, palaging divide by 2, squared. So, negative 2 divided by 2 is negative 1. Bakit negative? Magkaiba na naman sila ng sign. And then, yung negative 1 na yan, i-multiply mo by itself kasi may squared daw eh. And then, negative 1 times negative 1, dalawang negative, so magiging positive 1.
So, papalitan natin ngayon yung ating dinagdag na term. Plus 1 na siya ngayon kasi nakuha na natin yung sagot. And then, 8 plus 1 na rin ito ngayon. And then, 8 plus 1 is 9. No? So, ngayon naman, hanapin natin yung pinanggalingan nito na square of a binomial. Sabi natin, tignan natin yung first term dito at yung last term. So, ano bang square root ng x squared? X. Anong square root ng 1? 1. Pero, ano ang ilalagay nating sign sa gitna? So, yun yung iisipin natin. Sabi natin kanina, kapag ito ay negative at ito ay positive, lalagay po nating sign sa gitna ay negative. Okay? At ang susunod natin gagawin, may square dito na dapat nating maalis. So, get the square root of both sides of the equation. So, may iwan na lang po ay x minus 1 equals, the square root of 9 is 3. Pero lalagyan natin ng positive, negative. Next. Hatiin natin sa dalawa ang ating equation. So, this is now x minus 1 equals yung positive 3. Sa kabila naman ay x minus 1 na ang kasama ay negative 3. And then, x, kasamang negative 1, lipat sa kabila. So, yung 3, magkakaroon na siya ng kasama, opposite sign nga lang. So, this is positive 1. X now is equal to 3 plus 1 is 4. And then, gawin din natin sa kabila, x is equal to, lipat natin to sa kabila. So, ang negative 3 natin, magkakaroon na ng kasama ng opposite na negative 1. So, this is now positive 1. And then, x is equal to, what is negative 3 plus 1? Magkaiba ng sign. Pag magkaiba ng sign, mag-subtract ka. So, 3 minus 1 is 2. And then, sino ang nakararami? Yung negative ba? Yung positive? Mas marami ang 3. So, negative ang ating magiging sign. Okay? So, for this example, 4x squared minus 8x minus 32 equals 0. Ang atin pong roots ay 4 and negative 2. Please subscribe to my YouTube channel, Project Cat. Thank you for watching.